Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagbabalik sa ating paboritong channel, ang kwento ni Tala. Kumusta ang araw ninyo? Nawa ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan at ilayo sana kayo sa mga taong dalawa ang mukha. Oo, mga kaibigan, naisip nyo na ba kung ano ang pakiramdam kapag ang kabutihan ng ating puso ay sinusukat lamang sa laman ng ating pitaka? Kapag nasa atin ang lahat, tinatrato tayo na parang reyna. Ngunit kapag kumalat ang balitang naghirap na tayo, itatapon na lang tayo na parang walang kwentang basura. Iyan mismo ang naranasan ni Luwalhati. Isipin nyo na lang ang sakit. Ang kanyang sariling asawa ay pormal, na nakipaghiwalay, at ipinagtabuyan siya sa harap ng maraming tao, habang masayang tumatawa kasama ang kanyang biyenan. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa pag-aakalang bumagsak na ang negosyo ng pamilya ni Luwalhati, ngunit hindi nila alam ang isang malaking lihim. Eksakto sa sandaling binitiwan ang mga salitang iyon ng paghihiwalay, hawak na pala ni Luwalhati ang kontrol sa buhay at trabaho nilang lahat. Nako, nakakaintriga kung paano nangyari ang mabilisang karma na iyon, hindi ba? Teka lang, bago tayo pumunta sa kwentong nakakagigil, ngunit nakakaluwag din ng dibdib, suportahan niyo muna ang channel na Kwento ni Tala. Huwag kalimutang i-click ang like button, pindutin ang subscribe, at buksan ang notification bell para hindi kayo mahuli sa iba pa nating maiinit na kwento. At ngayon, mag-attendance muna tayo. Isulat ang inyong pangalan, probinsya o lungsod na pinagmulan, at itype ang salitang present sa comment section sa ibaba. Gusto kong makita kung nasaan na ang mga boses ng mga tapat na taga-subaybay ng Kwento ni Tala mula sa buong Pilipinas. Handa na ba kayong makasaksi sa isang eleganteng pagganti? Ikabit na ang inyong emotional seatbelt at pumasok na tayo sa kwento. Ang umagang iyon ay dapat sanang maging isang masayang simula ng weekend para kay Luwalhati. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malaking salamin ng bintana sa sala ng bahay na inilaan ng kumpanya, kung saan siya nakatira kasama ang asawang si Macario at ang biyenan niyang si Senyora Zenaida. Sa kusina, abala si Luwalhati sa pag-aayos ng mga plato para sa paboritong almusal ng kanyang biyenan. Nakahanda na ang sinangag na may alimango at hipon na pinaresan ng sariwang atsara. May matamis na ngiti sa kanyang mga labi habang daladala ni Luwalhati ang tray patungo sa hapagkainan. Magandang umaga po, ma. Handa na po ang almusal. Nasaan po kaya si Macario? Bakit hindi pa siya bumababa? Malambing na bati ni Luwalhati kay Senyora Zenaida na komportableng nakaupo sa sopa habang nanonood ng balita sa flat screen TV na kabibili lamang ni Macario noong nakaraang buwan. Karaniwan, sasagot si Senyora Zenaida nang may matamis na ngiti, pupuriin ang luto ni Luwalhati o magtatanong ng balita tungkol sa mga magulang nito na siyang nagmamay-ari ng Madrigal Holdings, isang higanting korporasyon na ginagalang sa buong bansa. Subalit, naiiba ang umagang iyon. Katahimikan, hindi man lang lumingon si Senyora Zenaida. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng telebisyon nang may takot at gulat na tila may multong biglang lumitaw roon. Ma, tawag ulit ni Luwalhati. Medyo naguguluhan sa reaksyon ng biyenan. Biglang lumakas ang boses ng tagapagbalita sa telebisyon na bumasag sa katahimikan ng umaga. Mga manonood, isang nakakagulat na balita ang gumimbal sa mundo ng pagnenegosyo sa bansa. Ang Madrigal Holdings, isang higanteng kumpanya na kilalang matatag, ay pormal nang idineklarang bangkarote ngayong umaga. Natuklasan ng Securities and Exchange Commission ang mga indikasyon ng malawakang panloloko sa pamumuhunan na kinasasangkutan ng matataas na opisyal. Bumagsak ang halaga ng shares ng Madrigal Holdings sa pinakamababang antas nito at lahat ng ari-arian ng kumpanya ay naka-freeze na ngayon sa utos ng bangko. Libu-libong empleyado ang nanganganib mawalan ng trabaho at ang pamilya Madrigal ay naiulat na baon sa bilyon-bilyong pisong utang. Ang tunog ng nabasag na baso ay nagpagulat kay Luwalhati. Ibinagsak ni Senyora Zenaida ang baso ng tsaa mula sa mesa papunta sa sahig. Ang mga bubog ay nagkalat malapit sa mga paa ni Luwalhati. Namumula sa galit ang mukha ng ginang at mabilis ang paghinga nito sa pagpipigil ng sumasabog na emosyon. Luwalhati, sigaw ni Senyora Zenaida na may matinis na boses na ngayon lang narinig ni Luwalhati. Ipaliwanag mo ito. Ano ang ibig sabihin ng balitang iyan? Panloloko, bangkarote, pulubi. Tumingin si Luwalhati sa telebisyon at ginawa niyang kasing putla ng bangkay ang kanyang mukha. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang bahagi ito ng estratehiya ng kanyang ama
upang linisin ang kumpanya mula sa mga traidor na opisyal, isang lihim na plano na hindi dapat malaman ng sinuman, kahit ng kanyang sariling asawa. Ngunit upang itago ang katotohanang iyon, kailangang magpanggap ni Luwalhati na nagulat din siya. Hindi ko po alam ma. Sabi ni Papa kahapon ay maayos naman ang lahat, utal-utal na sagot ni Luwalhati habang sinusubukang hawakan ang braso ng biyenan upang kumalma. Huwag mo akong hahawakan. Marahas na iwinaksi ni Senyora Zenaida ang kamay ni Luwalhati. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa manugang ng may pandidiri, na tila isang dumi sa sapatos si Luwalhati. Akala mo ba bobo ako? Sabi sa balita. Naka-freeze ang mga ari-arian. Bilyon-bilyong utang. Ibig sabihin mahirap na ngayon ang mga magulang mo. Hampas lupa. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan para kay Macario? Masisira ang karera ng asawa mo dahil may biyenan siyang manloloko. Nang maabot ng kaguluhan ng kasukdulan, bumaba si Macario mula sa itaas habang naghihikab. Kagigising pa lamang niya at nagulat nang makita ang mga bubog sa sahig at ang kanyang ina na nakapamaywang sa harap ni Luwalhati. Ano ba itong nangyayari ma? Ang aga-aga, nag-aaway na kayo. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Tanong ni Macario nang may katamaran. Tumakbo agad si Senyora Zenaida palapit sa anak at madramang hinawakan ang magkabilang balikat nito. Macario, kailangan mong manood ng balita. Mga manloloko ang pamilya ng asawa mo. Bangkarote na ang Madrigal Holdings, Macario. Bagsak na bagsak. May bilyon-bilyong utang sila at ngayon ay pinaghahanap ng mga pulis. Nanlaki ang mga mata ni Macario. Biglang nawala ang antok niya. Tumitig siya kay Luwalhati nang hindi makapaniwala bago ibinaling ang tingin sa telebisyon kung saan patuloy na nag-i-scroll ang running text tungkol sa pagbagsak ng Madrigal Holdings. Luwalhati, totoo ba ito? Tanong ni Macario. Nanginginig ang boses, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding kaba. Simula pa man, pakiramdam ni Macario ay ligtas at ipinagmamalaki niya na nakapangasawa siya ng anak ng isang bilyonaryo. Madalas siyang magmayabang sa opisina na protektado ang posisyon niya dahil sa koneksyon ng kanyang biyenan. Yumuko si Luwalhati at pinaglaruan ang laylayan ng kanyang duster. Hindi ko pa po makontak si Papa. Pero mukhang totoo nga ang balita. Kinusot ni Macario ang kanyang mukha ng marahas. Suminghal siya sa inis, saka tumitig kay Luwalhati na may napakalamig na ekspresyon. Buisit, kung ganito mangyayari, pwedeng makansela ang promotion ko sa susunod na buwan. Tiyak na magdadalawang isip si Direk na ipromote ang manugang ng isang korap. Macario, bakit ganyan ka magsalita? Hindi pa naman nating alam ang buong katotohanan. Isa pa, pagsubok ito sa pamilya namin. Pagtatanggol ni Luwalhati, umaasang bibigyan siya ng asawa ng kahit kaunting suportang moral. Ngunit nawalan ng saysay ang pag-asang iyon. Agad na pinutol ni Senyora Zenaida ang sasabihin ni Luwalhati. Pagsubok? Kahihiyan ito! Macario, makinig ka sa akin. Simula ngayon, huwag mo na siyang masyadong palayawin. I-hold mo muna ang pera sa panggastos na ibinibigay mo sa kanya. Hindi natin alam kung hihingi ng tulong ang pamilya niya para bayaran ang mga utang nila. Wag na wag mong hahayaang masaid ang yaman natin. Tama si Mama. Mabilis na sang-ayon ni Macario nang walang anumang pag-aalinlangan. Tinitigan niya ng matalim si Luwalhati. Luwalhati, simula ngayong araw, isauli mo ang mga supplementary credit cards na binigay ko sa iyo. Ibablock ko na ang lahat ng iyon. Kailangan nating magtipid. Ayaw kong madamay sa problema ng pamilya mo. Nanikip ang dibdib ni Luwalhati. 5 minuto pa lamang mula nang ipalabas ang balita, lumabas na agad ang tunay na kulay ng kanyang asawa at biyenan. Ang kabaitan at pagmamahal nila noong nakaraan ay nakadepende lamang pala sa mga numero sa bank account ng kanyang ama. Nang mawala ang mga numerong iyon, nawala rin ang kanilang respeto. Pero, panggastos iyon para sa pangangailangan natin dito sa bahay, mahinang sagot ni Luwalhati. Tama na, sigaw ni Senyora Zenaida. May lakas ng loob ka pang sumagot? Ilugar mo ang sarili mo, Luwalhati. Anak ka na lang ng taong bangkarote na nakikitira sa bahay ng anak ko. Dapat ka pang magpasalamat dahil hindi ka agad pinalayas ni Macario ngayon din. Ngayon, linisin mo ang mga bubog na ito. Ayaw kong masugatan ang paa ni Macario dahil sa kapabayaan mo. Hindi ipinagtanggol ni Macario ang kanyang asawa. Tumalikod lamang ito at umupo sa sopa. Hinihilot ang kanyang sentido na tila ba siya ang pinaka-naaaping biktima rito. Linisin mo na yan ng mabilis, Luwalhati. Sumasakit ang ulo ko sa gulo na ito. Nawalan na tuloy ako ng ganang kumain.
Pinigilan ni Luwalhati ang pagtulo ng kanyang mga luha. Yumuko siya at inisa-isang pulutin ang mga bubog ng salamin, gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Mas masakit pa sa sugat na maaaring hiwa sa kanyang daliri ang hapdi na nararamdaman sa kanyang puso. Mula sa kanyang likuran, narinig niya ang pagbulong ni Senyora Zenaida kay Macario. Mabuti na lang hindi mo pa nabili ang bagong sasakyan na iyon, anak. Itabi mo ang pera mo. Kailangan nating mag-ingat. Baka mamaya, hihingi na iyan ng pera para pambayad sa abogado ng tatay niya. Hinding-hindi ako papayag na maglabas ka kahit isang sentimo para sa kanila. Opo, ma. Hindi naman ako tanga. Tatawagan ko mamaya ang abogado ko para magtanong tungkol sa paghihiwalay ng mga ari-arian. Para handa tayo sakaling magkaroon ng kumpiskasyon. Malamig na sagot ni Macario. Mahigpit na hinawakan ni Luwalhati ang mga bubog, kaya bahagyang nagalusan ang kanyang palad. Tumulo ang kaunting sariwang dugo, ngunit ang sakit na iyon ay tumulong sa kanyang manatiling gising sa katotohanan. Sige lang, Macario, Senyora Zenaida, bulong ni Luwalhati sa sarili, kung ito ang tunay ninyong mukha ngayong bumagsak ako. Huwag na huwag kayong aasa na makikita niyo rin ako sa oras na ako ay bumangon. Nang umagang iyon, sa marangya ngunit napakalamig na sala, isang bagay ang natutunan ni Luwalhati. Ang pagmamahal pala nila ay may nakadikit na presyo. At ang presyong iyon ay puwersahang tinanggal ng tadhana. Isang linggo pagkatapos ng balita ng pagkabangkarote, ang bahay ay naging isang maliit na impyerno para kay Luwalhati. Wala nang mainit na pagbati o halik sa noo bago pumasok si Macario sa trabaho. Ang pumalit ay panay sigaw at magagaspang na utos na nakasusugat ng damdamin. Nang umagang iyon, sumigaw si Macario mula sa kwarto. Tinatawag ang asawa na parang isang mababang katulong. Luwalhati, bakit hindi pa plansado ang polo barong ko? Ano ba ang ginagawa mo buong araw dito sa bahay? Porket dati kang anak mayaman, simpleng trabaho lang hindi mo pa magawa ng maayos. Nagmamadaling pumasok si Luwalhati dala ang navy blue na polo barong, nakakaplansa lamang niya. Pilit siyang ngumingiti kahit masakit ang kanyang kalooban. Pasensya na po. Nagpaluto kasi si mama ng champorado dahil sinusumpong siya ng acid reflux, kaya kinailangan kong hatiin ang oras ko. Hinablot ni Macario ang damit ng marahas mula sa kamay ni Luwalhati nang walang pasasalamat. Nakasimangot siya at punong-puno ng pagkadismaya. Puro ka palusot. Makinig ka, Luwalhati. Simula ngayon, alamin mo na ang posisyon mo. Dati na pagpapasensyahan ko ang kapritsyo mo dahil palaging nagbibigay ng proyekto ang tatay mo sa kumpanya. Pero ngayon pabigat na lang ang tatay mo sa kasaysayan. Kaya, kung gusto mo pang manatili dito, maging kapaki-pakinabang kang asawa. Huwag kang palamuti lang. Ganoon na lamang kabilis lumabas sa bibig ng lalaking nangako sa harap ng altar na aalagaan siya sa hirap at ginhawa. Napalunok si Luwalhati, pilit na tinitiis ang kirot sa kanyang dibdib. Gustong-gusto niyang isigaw na hindi ganoon kabobo ang ama niya. Na ang Madrigal Holdings ay naglilinis lamang ng mga trader sa loob upang mas lumipad ng mataas. Ngunit kailangan niyang magpigil. Hindi pa tapos ang misyon na ito at gusto niyang makita kung hanggang saan aabot ang pagtatanggal ng maskara ng kanyang asawa. Bago umalis patungong trabaho, naghagis si Macario ng ilang pirasong pera sa ibabaw ng tokador na may halong pagmamaliit. Lumipad ang mga pera at nagkalat sa sahig. Iyan ang budget mo sa kusina para sa isang buwan. Pagkasyahin mo. Nanlaki ang mga mata ni Luwalhati at pinulot ang pera gamit ang nanginginig na mga kamay. Isang buwan? 5,000 piso lang ito. Hindi ito sasapat para sa pagkain nating tatlo. Kuryente, tubig, at mga gamot ni mama. Kadalasan. Matalim na putol ni Macario habang nag-aayos sa harap ng salamin, sinusuklay ang kanyang buhok ng maayos at nag-i-spray ng mamahaling pabango. Noong panahong nagdadala ka ng swerte, ngayon puro kamalasan ang dala mo. At dahil magaling ka naman magluto, maging malikhain ka na lang. Huwag ka laging bumili ng karne ng baka. Pwede ka namang bumili ng tuyo, dilis, o adobong kangkong. Masustansya pa. Kung kulang, gawan mo ng paraan. Ibenta mo ang mga mamahaling damit at mga branded bag mo na nakatambak sa cabinet. Huwag kang maging linta sa asawa mo. Tuloy-tuloy na umalis si Macario nang walang paalam, iniwan si Luwalhati na nakatulala sa mga perang hawak niya. Muntik nang tumulo ang kanyang mga luha, ngunit mabilis niya itong pinunasan nang makarinig ng busina sa labas ng bahay. Hindi sasakyan ni Macario, kundi ang pulang sports car ng bisita ni Senyora Zenaida. Tanghali ng araw na iyon, dumating ang espesyal na panauhin sa paningin ni Senyora Zenaida.
Dumating si Valerie, ang anak ng kaibigan niya sa paluwagan, na kagagaling lang mula sa ibang bansa. Malayong malayo ang itsura nito kay Luwalhati, na ngayon ay nakasuot na lamang ng kupas na duster upang makatipid base sa utos ng asawa. Nakasuot si Valerie ng branded na damit, bitbit ang bag na kasing halaga ng isang motorsiklo, at ang amoy ng pabango niya ay pumuno sa buong sala. Nako, Tita Zenaida, ang komportable naman ng bahay niyo. Ang galing talaga ni Macario. Nakakuha siya ng ganitong kagandang bahay. Pero parang medyo mainit? Hindi po ba nakabukas ang aircon? Tanong ni Valerie na may malambing at maarte na boses habang pinapaypayan ang mukha gamit ang kamay na punong-puno ng gintong alahas. Lumingon nang nakakairita si Senyora Zenaida sa kusina kung saan naghahanda ng inumin si Luwalhati. Alam mo na Valerie, nagtitipid kami. Simula nang magkaroon ng pabigat sa bahay na ito, kailangang maging matalino ni tita sa pera. Hoy, Luwalhati, nasaan na ang inumin? Ang bagal-bagal mo. Nauuhaw na ang bisita. Huwag kang tatanga-tanga. Lumabas si Luwalhati bitbit ang tray ng malamig na juice. Nang ilapag niya ito sa mesa, tinignan siya ni Valerie mula ulo hanggang paa na may pagmamaliit. Tila ba tinitimbang nito ang presyo ng isang basurang ibebenta sa junk shop? Ay, asawa ba siya ni Macario? Ano nga ulit ang pangalan niya? Luwalhati, tama ba? Nakakaawa naman po kayo, tita. Nabalitaan ko na may mabigat na kaso ang pamilya niya at nabangkarote pa. Siguradong stress na stress siya. Kaya heto, si Macario pa ang kailangang sumalo ng karagdagang pasanin. Parinig ni Valerie habang humihigop ng juice ng walang bakas ng konsensya. Oo Valerie, sumasakit din ang ulo ko. Kaya natutuwa akong bumisita ka rito. Siguradong matutuwa si Macario kung malalaman niyang may isang eleganteng at independent na babaeng tulad mo na pumunta sa bahay at hindi tulad ng babaeng iyan na walang ibang ginawa kundi maging pabigat at magdala ng kahihiyan sa pamilya. Sagot ni Senyora Zenaida na sinabayan ng mahinang tawa, sinasadyang painitin ang sitwasyon sa harap mismo ng kanyang manugang. Pagsapit ng hapon, nang umuwi si Macario, nagbago ang ihip ng hangin sa bahay. Si Macario na madalas umuwing pagod at palaging mainitin ang ulo, ngayon ay mas maliwanag ang mukha. Ipinagbigay alam na pala sa kanya ni Senyora Zenaida sa telepono na nagdala si Valerie ng mamahaling pasalubong. Isang mamahaling relo mula sa Europa. Wow, salamat Valerie, nag-abala ka pa. Ito yung relong pangarap ko na hindi ko pa mabili, sabi ni Macario. Nagniningning ang mga mata at may malawak na ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Luwalhati. Ang ngiting dating para lamang sa kanya, ngayon ay ibinibigay ng libre sa ibang babae dahil lamang sa isang relo. Naging masaya sa kwentuhan sina Macario, Valerie, at Senyora Zenaida sa sala. Tumatawa sila ng malakas na parang isa silang perpekto at masayang pamilya. Samantala si Luwalhati, inutusan siyang linisin ang kusina at pinagbawalan na sumama sa kanila. Amoy sibuyas ka, baka ma-turn off si Valerie. Masyadong sensitibo ang ilong niya. Iyan ang malupit na palusot ng kanyang biyenan. Habang nililinis ang mesa pagkatapos ng hapunan, kung saan tira-tirang ulam lamang ang kinain ni Luwalhati dahil inubos ni na Macario at Valerie ang inihaw na sugpo, nakita niya ang cellphone ni Macario sa ibabaw ng mesa malapit sa telebisyon. Hinahatid noon ni na Macario at Senyora Zenaida si Valerie sa may gate. Umilaw ang screen ng cellphone. Isang notification mula sa messenger ang pumasok. Ang pangalan sa contact ay Valerie. Dahil sa kaba at nag-udyok na kutob, lumapit si Luwalhati at sumilip sa mensahe na lumabas sa nakalock na screen. Bumilis ang tibok ng puso niya habang binabasa ang maikli, ngunit nakakadurog na pangungusap. Macario, salamat sa oras mo ngayong gabi. Ang gwapo mo lalo nang suotin mo ang relo galing sa akin. Sayang lang, ang isang katulad mong napakagilas ay nakakuha ng asawang hindi mo ka-level at ang dungis pa. Kailan tayo pwedeng mag-dinner na tayong dalawa lang sa labas? Pumayag si Tita Zenaida Sabi niya para raw ma-refresh ka. Kumulo ang dugo ni Luwalhati. Hindi pa man niya na ibabalik ang cellphone sa mesa nang pumasok si Macario sa loob ng bahay. Nakita niya si Luwalhati na nakatayo malapit sa cellphone niya na matigas ang mukha. Sa sobrang pagpapanik, hinablot ni Macario ang telepono mula sa mesa. Ang pakialamera mo ha, binubuksan mo ang cellphone ng asawa mo. Nasaan na ang modo mo? Sigaw ni Macario. Bakas ang kaba sa kanyang mukha ngunit tinakpan niya ito ng galit. Tinitigan ni Luwalhati ng malalim ang mga mata ng asawa, sinusubukang humanap ng natitirang konsensya doon. Inaaya ka ni Valerie na mag-dinner, at pumayag si Mama na lumabas kayong dalawa.
Natigilan si Macario sandali. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, ay ngumiti siya ng nakakainsulto at matapang na sumagot. Kung oo, ano naman? Natural lang na kailangan ko ng mapaglilibangan. Ang bahay na ito ay puro problema at utang na lang ng pamilya mo ang laman na nakaka-stress. Si Valerie, nakaka-refresh siya, matagumpay, mayaman, at marami siyang koneksyon. Matutulungan niya ang karera ko. Hindi tulad mo na ngayon wala nang magawa kundi umubos ng pera. Kaya, gusto mong magtaksil? Nakalimutan mo na ba ang mga pangako natin sa kasal? Tanong ni Luwalhati na nanginginig ang boses. Pinipigilan ang pagluha. Bantayan mo ang bibig mo. Hindi ito pagtataksil. Networking ito. Pagpapalawak ng koneksyon. At saka kung hindi mo gusto, malaya kang umalis. Bukas ang pinto. Pero tandaan mo, wala kang pera. 'Di ba? Gusto mong maging pulubi sa kalye? Panunuya ni Macario, saka pumasok sa kwarto at padabog na isinara ang pinto. Naiwang nakatayo si Luwalhati sa madilim na sala. Tagos hanggang buto ang mga panglalait. Nang gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na buwan, hindi umiyak si Luwalhati. Marahas niyang pinunasan ang mga luha niya, pumasok sa banyo, nilock ang pinto, at nilabas ang isang lumang cellphone na tinago niya sa ilalim ng mga tuwalya. Nag-type siya ng mensahe kay Ginoong Manolo nang may buong determinasyon. Ginoong Manolo, pabilisin ang proseso ng pagbili. Ihanda ang mga ebidensya ng korupsyon ni Macario sa branch na pinagdududahan mo dati. Gusto kong paliparin siya ng mataas. Iparamdam na siya ang hari, bago ko siya ibagsak sa lupa hanggang madurog siya. Tumitig si Luwalhati sa salamin. Pinagmamasdan ang pagod ngunit umaapoy na determinasyon sa kanyang mga mata. Mas nagiging kapana-panabik ang pagganap niya bilang naaping asawa at gagampanan niya ito ng perpekto hanggang sa huling eksena. Nagambala ang dapat sanay tahimik na araw ng linggo. Nang umagang iyon, malakas na bumukas ang pintuan sa harap ng walang katok-katok. Si Jervin, ang bunsong kapatid ni Macario, na sikat sa pagiging palamunin at pabigat sa pamilya, ay pumasok ng papresko. Nang hindi man lang hinuhubad ang madumi niyang sneakers, ibinagsak niya ang sarili sa sopa sa sala, sa mismong pwesto kung saan kakatapos lang ayusin ni Luwalhati ang mga unan. Luwalhati! Hoy, Luwalhati, ipagtimpla mo nga ako ng matapang na kape. Huwag mong damihan ng asukal. Baka magka-diabetes ako na parang mayaman. Sigaw ni Jervin habang itinaas ang kanyang mga paa sa ibabaw ng mesa. Dinumihan ng sapatos niya ang mantel na kapapalit lamang ni Luwalhati. Huminga ng malalim si Luwalhati na kasalukuyang nagwawalis. Simula noong kumalat ang balita na nabangkarote ang kanyang pamilya, si Jervin na dati tinatawag siyang magandang hipag, ay tinatawag na siya ngayon na parang isang utusan. Ibinaba ni Luwalhati ang walis at lumapit. Jervin, pakiibaba naman ang mga paa mo. Magagalit ang kuya mo kapag nagalusan o dumumi ang mesa. Mahina ngunit seryosong sabi ni Luwalhati. Suminghal si Jervin at pabagsak na ibinaba ang mga paa sa mesa bilang pagpapakita ng inis. Sus! Ang yabang mo naman. Porket dati kang anak ng mayaman, feeling mo boss ka na ngayon. Bilisan mo, kape, at saka pahingi na rin ng pera. 1,000 piso lang. Ipapaayos ko lang ang motor ko. Sira na ang preno eh. Nanlaki ang mga mata ni Luwalhati. Ang 1,000 piso ay malaking porsyento na ng buwanang panggastos na ibinigay ni Macario kahapon. Jervin, pasensya na. Wala akong ganyang kalaking pera. Binigyan lang ako ng kuya mo ng saktong panggastos para sa pagkain at kuryente. Subukan mo na lang humingi ng direkta kay Macario. Nang marinig ang pagtanggi, namula sa galit ang mukha ni Jervin. Tumayo siya at dinuro ang mukha ni Luwalhati. Sus! Palusot! Alam ko namang may tinatago kang pera. Imposibleng ang isang anak ng bilyonaryo ay biglang maghihirap hanggang zero. Ang damot mo naman sa sarili mong bayaw. Kaya pala minalas ang asawa mo. Ang asawa niya ay mukhang pera. Diyos ko, Jervin, wala talaga akong hawak na pera. Sagot ni Luwalhati upang ipagtanggol ang sarili. Ang pagtatalo nila ay nakatawag pansin kay Senyora Zenaida. Lumabas ang matanda na nakasimangot habang suot pa rin ang kanyang duster pantulog. Ano bang nangyayari dito? Ang ingay-ingay nyo? Ang aga-aga? Ang sakit nyo sa ulo! Nang makita ang kanyang ina, agad na gumawa ng kaawa-awang mukha si Jervin na parang isang sikat na artista sa teleserye na inaapi. Ma, tignan mo si Luwalhati. Humihingi lang ako ng tulong na hiramin ng kaunting pera para maayos ang preno ng motor ko, tapos minumura na niya ako. Sabi pa niya, isa raw akong pabigat at basura ng lipunan
na walang alam kundi manghingi. Paano kung mapahamak ako dahil hindi ko maayos ang preno ng motor ko ma? Paano kung maaksidente ako? Pagsusumbong ni Jervin habang binabaluktot ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Senyora Zenaida at tumitig kay Lualhati. Walang ano-ano't hindi na siya nagtanong pa. Hinablot niya ang braso ni Lualhati at kinurot ito ng napakalakas. Aray, ang sakit po ma. Gulat na sigaw ni Lualhati. Masakit? Mas masakit pa sa pakiramdam ng anak ko? Hoy, Lualhati, nakikitira ka lang dito. Si Jervin ay tunay na kapatid ng asawa mo, kadugo namin. May lakas ka pa ng loob na tawagin siyang pabigat? Ikaw ang pabigat dito, sigaw ni Senyora Zenaida sa mismong mukha ni Lualhati. Pero ma, nagsisinungaling si Jervin. Wala po akong sinabing ganoon. Sinabi ko lang na sakto lang ang ibinigay na budget ni Macario. Tumahimik ka. Marahas na putol ni Senyora Zenaida. Ayaw kong marinig ang mga palusot mo. Ibigay mo sa kanya ang hinihingi niya. Kung kailangan mong ibenta ang mga gintong hikaw na suot mo, gawin mo. Wala rin namang kwentang mag-inarte ka sa mga alahas mo kung napakadamot mo naman sa bayaw mo. Wag na wag mong ipapaalam kay Macario na naging madamot ka sa kapatid niya. Baka palayasin ka pa niya ngayong araw. Hinawakan ni Lualhati ang kanyang tainga. Ang maliliit na hikaw na iyon ay pamana pa ng pumanaw niyang lola. Ito ang kaisa-isang simpleng alahas na pinanatili niya hindi dahil sa halaga, kundi dahil sa alaala nito. Ngunit nang makita ang halimaw na paningin ni Senyora Zenaida at ang mapanlinlang na ngiti ng tagumpay sa mukha ni Jervin, alam ni Lualhati na wala siyang ibang pagpipilian kung gusto niyang panatilihin ang kanyang posisyon sa bahay para sa kanyang malaking plano. Gamit ang nanginginig na mga kamay at sugatang puso, hinubad ni Lualhati ang mga hikaw. Heto Jervin, ibenta mo na lang. Kung may sukli, ibalik mo sana pambili ng bigas. Agad na hinablot ni Jervin ang hikaw. Nagniningning ang mga mata sa kasakiman. Ayan, ganyan dapat. Marunong lumingon ang hipag. Yung sukli, para na rin sa pamasahe ko. Alangan namang lakarin ko papunta sa pawn shop. Agad na umalis si Jervin ng walang pasasalamat. Humihimig pa habang inihahagis-hagis ang hikaw sa hangin. Tinitigan ni Senyora Zenaida si Lualhati nang may pangmamaliit bago dumura sa sahig. Walang kwentang babae. Linisin mo ang sahig na ito at magluto ka ng masarap. Paniguradong gutom na si Jervin pag-uwi. Pumasok muli si Senyora Zenaida sa kanyang kwarto at pabagsak na isinara ang pinto. Naiwang mag-isa si Lualhati sa tahimik na sala. Tumulo ang isang luha ngunit mabilis niyang pinunasan ito. Hindi siya pwedeng magpakahina. Dumukot siya sa bulsa ng duster, nilabas ang lumang cellphone at tahimik na naglakad papunta sa sampayan sa likod ng bahay. Mabilis niyang tinawagan si Ginoong Manolo. Hello Ginoong Manolo, bulong ni Lualhati. Ang boses niya ay napakalamig at talim. Sobrang kaiba sa malumanay niyang tono sa harap ng biyenan kani-kanina lang. Handa na po, Madam Lualhati. May iuutos po ba kayo? Narinig mula sa kabilang linya ang mabigat na boses ng lalaki. Ginoong Manolo, siguraduhin mo na kumpleto ang mga dokumento tungkol sa utang ni Jervin sa AA Sabong. Gusto ko ng kriminal na background check, pati na rin ang kaso ng panloloko niya sa motorsiklo ng kaibigan niya noong nakaraang taon na tinakpan ni Macario gamit ang pera ng kumpanya. Kolektahin ang lahat ng ebidensya. Hawak ko na po ang lahat, madam. Nasa personal na vault ko ang mga papeles. Ang kabuuang utang ni Jervin sa labas ay umaabot ng 100,000 piso at may 3 debt collector na naghahanap sa kanya. Gusto niyo po bang ibigay ko na ang address ni Senyora Zenaida sa mga maniningil ngayon? Tanong ni Ginoong Manolo. Ngumiti ng bahagya si Lualhati. Isang ngiting mapanganib. Huwag muna ngayon, Ginoo. Pigilan mo muna. Hayaan mo munang tangkilikin niya ang pera mula sa pagbenta ng hikaw ng lola ko ngayon. Gusto kong makita ang mukha niya kapag napagtanto niya na ang madamot niyang hipag ang may hawak ng susi sa kulungan niya balang araw. Mag-focus ka na muna sa pagkuha ng shares. Ilang porsyento pa ang kailangan? 5% na lang mula sa mga minor shareholders, madam. Bukas ng umaga, tapos na ang deal. Formal nang magiging majority owner ang Madrigal Holdings ng Perlas Prime Development. Mabuti. Maganda ang trabaho mo, Ginoo. Ibinaba ni Lualhati ang telepono. Tumingala siya sa langit na nag-uumpisang dumilim. Sa loob ng bahay na ito, tinatrato siyang parang basura. Ngunit sa labas, bumubuo siya ng isang higanting sapot upang hulihin ang lahat ng mga nanakit sa kanya. Bumalik si Lualhati sa loob, kinuha ang walis, at pinagpatuloy ang kanyang trabaho bilang utusan, naghihintay ng tamang oras para magbagong anyo at maging reyna muli. Ang araw na pinakahihintay ni Senyora Zenaida ay dumating.
Ngunit naging bangungot para kay luwalhati. Simula pa lang ng bukang liwayway, maingay na ang bahay. Nagpasiya si Senyora Zenaida na maging host ng buwanang paluwagan at salo-salo ng kanyang mga sosyal na kaibigan. Karaniwan, tumatawag siya ng mamahaling catering service at 2 katulong upang asikasuhin ang lahat. Subalit ngayon, gamit ang palusot na kailangang magtipid, ipinasa niya ang lahat ng gawain kay luwalhati. Luwalhati, huwag mong sunugin ang kare-kare. At saka yung sahig sa sala, imop mong muli. May nakita pa akong alikabok sa gilid. Nakakahiya kapag nakita ng mga kaibigan ko, sigaw ni Senyora Zenaida mula sa sala. Abala siya sa pagpili ng kanyang pinakamagandang damit, tinitignan ang sarili sa salamin habang sumusubok ng iba't ibang kwintas na ginto. Si luwalhati, na nag-aayos ng kaldereta sa kalan, ay tanging nakabuntong hininga na lamang. Basang-basa na ng pawis ang kanyang luma at kupas na duster. Hindi pa siya naliligo, hindi pa nag-aalmusal, at namamanhid na ang kanyang mga binti kakatayo simula pa kaninang 4 ng madaling araw. Kailangan niyang magluto ng kare-kare, kaldereta, bopis, at gumawa ng buko pandan para sa 20 bisita. Opo, ma. Malapit na po itong maluto, sagot ni luwalhati na paos ang boses. Hindi nagtagal, isang marangyang sasakyan ang huminto sa harap ng bahay. Bumaba si Valerie ng napaka-elegante, suot ang pastel na damit na bumabagay sa kanyang high heels. May dala siyang isang maliit na kahon ng tinapay mula sa isang sikat na bake shop, hindi upang tumulong, kundi bilang palamuti lamang. Hello, Tita Zenaida. Nako, pasensya na po kung masyadong maaga si Valerie. Gusto ko po sana kayong tulungan, bati ni Valerie gamit ang maarte at ginawang-gawang matamis na boses. Agad na lumiwanag ang mukha ni Senyora Zenaida. Niyakap niya si Valerie at hinalikan sa magkabilang pisngi. Nako, ang perpektong manugang, ang sipag naman. Huwag ka nang mag-abala, iha. Maupo ka na lang dyan at samahan mo si tita. Hayaan mo nang tapusin ng babae sa likod ang lahat. Si luwalhati, na may dalang tray ng mga kristal na baso galing kusina, ay malinaw na narinig ang usapan. Parang tinusok ng kutsilyo ang puso niya. Babae sa likod. Napakabilis nagbago ng estado niya mula paboritong manugang patungo sa isang titulo na mas mababa pa sa isang katulong. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, nagsimula nang dumating ang mga bisita. Ang amoy ng mamahaling pabango ay kumalat sa sala na napakalamig dahil nakasagad ang aircon. Ang tawanan ng mga mayayamang ginang na nag-uusap tungkol sa mga branded bag, bakasyon sa Europa, at mga alahas ay nag-ingay sa buong kwarto. Abala si luwalhati sa pabalik-balik mula kusina papuntang sala, pinupuno ang lalagyan ng biskwit, nagsasalin ng inumin, at tinitiyak na ang mga maruruming plato ay mabilis na naayos. Habang nagsasalin siya ng juice para sa isa sa mga bisita, tinitigan siya ni Tita Floring, isang matabang kapitbahay na may gintong kwintas sa salamin na may mapangmatang pagtingin. Hala, ito ba yung manugang mo, Maring Zenaida? Tanong ni Tita Floring na malakas ang boses, dahilan para maputol ang lahat ng kwentuhan sa kwarto. Nabaling ang tingin ng lahat kay luwalhati na nakatayong na ilang hawak ang pitsel. Tila natigilan si Senyora Zenaida sandali, ngunit mabilis niyang binago ang kanyang ekspresyon tungo sa isang mapangmata ng ngiti. Ipinaypay niya ang kanyang pamaypay sa napakayabang na paraan. Ah, oo mare, si luwalhati nga. Nakakaawa naman siya. Nabangkarote ang pamilya niya kamakailan lang, baon sa bilyon-bilyong utang ang tatay niya. Kaya bilang isang mabuting biyenan, pinatira ko na lang siya dito, para na rin itong pagtulong, kaysa naman maging pulubi siya sa kalye. Dito na lang siya tumutulong sa mga gawain sa bahay bilang kapalit ng libreng pagkain at tirahan. Ayos na rin, natanggal ko na ang bayarang katulong at mas nakatipid pa kami. Ang pahayag na iyon ay sinundan ng peking simpatiya mula sa mga panauhin. Naku, napakabuti mo naman, Maring Zenaida. Kung ako yan, hinding-hindi ko tatanggapin ang isang pamilya ng manloloko. Baka mahawa pa ako sa malas nila, sabi ng isang bisitang nakasuot ng pula. Totoo yan. Mag-ingat ka, Mare. Baka mamaya mawala ang mga gamit nyo dyan para pambayad sa utang ng tatay niya. Dagdag ng isa pa. Kinagat ng madiin ni luwalhati ang kanyang ibabang labi hanggang sa maramdaman niyang sumasakit ito. Mahigpit ang hawak ng kanyang kamay sa pitsel para hindi siya manginig. Gusto sana niyang ibuhos ang juice na iyon sa kanilang mga mukha. Ngunit naalala niya ang bilin ni Ginoong Manolo. Magtiis ka, luwalhati. Hayaan mong lumipad sila ng mataas. Sa gitna ng sitwasyon, biglang tumayo si Valerie at buong pagmamahal na inakbayan si Senyora Zenaida. Ngumiti siya sa mga bisita,
na para bang siya ang tunay na donya ng bahay. Napakalambot talaga ng puso ni Tita Zenaida, mga tita. Kaya nga sobrang mahal ko si Tita Zenaida at si Macario. Ay, oo nga pala, pakitikman ng mga tinapay na dala ko. Espesyal itong binili ni Valerie para sa party ni Tita Zenaida. Sabi ni Valerie, kinukuha ang atensyon ng lahat. Ayan, ito ang tamang kandidata bilang manugang para kay Maring Zenaida. Maganda, mayaman, at magalang pa. Bagay na bagay kay Macario na umaangat ngayon sa kanyang karera. Papuri ni Tita Floring. Tumawa ng buong pagmamalaki si Senyora Zenaida. Tinatapik-tapik ang kamay ni Valerie. Ipagdasal na lang natin, mga mare. Ganyan talaga ang kapalaran. Pinipili natin ang pinakamaganda. Yung malinaw ang pamilyang pinanggalingan. At hindi yung maganda lang sa labas, pero bulok naman sa loob. Ang patama na iyon ay malinaw na nakatutok kay Luwalhati. Walang imik na tumalikod si Luwalhati at bumalik sa kusina. Sa likod ng harang, isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pader, huminga ng malalim upang pakalmahin ang ingay sa kanyang dibdib. Tuyo na ang kanyang mga luha. Ang sakit sa puso na iyon ay naging gatong para sa kanyang pag-alab ng pagganti. Mula sa puwang ng pinto sa kusina, nakita niya si Macario na kakauwi lang upang kumain saglit. Imbes na ipagtanggol ang kanyang asawang pinagkakaisahan, malugod pang bumati si Macario sa mga bisita ng ina bago tumabi kay Valerie. Nakita silang tumatawa at bagay na bagay sa isa't isa. Tila hindi kailanman naging parte si Luwalhati ng mundong iyon. Luwalhati, nasaan na ang kare-kare? Kakain na kami ng tanghalian. Huwag kang ang bagal-bagal. Sigaw ni Senyora Zenaida mula sa sala, pumutol sa pag-iisip ni Luwalhati. Opo ma, handa na po. Walang emosyong sagot ni Luwalhati. Binuhat niya ang malaking palayok na naglalaman ng mainit na kare-kare. Ang bigat nito ay hindi hamak, ngunit mas mabigat ang kahihiyan na natanggap niya ngayong araw. Lumabas si Luwalhati, inilatag ang pagkain sa hapag na taas noo. Inasikaso niya ang lahat ng isa-isa, naglalagay ng kanin, nagsasalin ng ulam, na parang isang waiter sa isang restaurant. Subalit sa kanyang isip, nagbibilang pababa si Luwalhati. Ang bawat tawa ni Senyora Zenaida, bawat panunuyang tingin ni Valerie, at ang malamig na pagtrato ni Macario, ang lahat ay mahigpit na naitala sa kanyang memorya ng paghihiganti. Kumain kayo ng mabuti, mga don at donya, bulong ni Luwalhati sa sarili, habang pinapanood silang kumakain ng sarap na sarap sa kanyang luto. Masiyahan kayo sa karangyaan at kayabangan na ito, habang kaya nyo pa. Dahil malapit na, kahit ang platong ginagamit nyo ngayon ay hindi nyo na kayang bilhin. Nang araw na iyon, natutunan ni Luwalhati na walang mas malupit pa sa isang pamilyang traidor. Ngunit alam din niya na walang paghihiganti na mas matamis kaysa sa makitang nahuhulog ang iyong mga kaaway mula sa mataas na bundok na kanilang ipinagmamalaki. Hindi pa masyadong mataas ang araw, ngunit ramdam na ang nakapapasong init sa loob ng bahay, tila sumasalamin sa tensyon na hindi humuhupa. Nakatayo si Luwalhati sa harap ng malabong salamin sa kanyang kwarto, inaayos ang luma niyang puting polo na naninilaw na. Sinadya niyang pumili ng pinakasimpleng damit, mukha manggusgusin, upang itago ang kanyang tunay na pakay sa araw na iyon. Itinali niya ang kanyang buhok ng basta-basta at naglagay ng manipis na polvo upang itago ang kanyang pangingitim ng mata dahil sa kakulangan ng tulog. Paglabas niya ng kwarto, bitbit ang telang pamilihang bag na medyo sira na sa dulo. Agad siyang sinita ng boses ni Macario mula sa sala. Nakaupo si Macario at kaswal na nagbabasa ng dyaryo pang negosyo habang may isang mainit na kape sa kanyang mesa. Saan ka na naman pupunta? Ang aga-aga? Gumagala ka na. Hindi pa tapos ang mga gawaing bahay, di ba? Tanong ni Macario na hindi man lang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pahina ng mga stocks. Huminto sandali si Luwalhati at inayos ang paghinga upang mapaniwalaan ang kanyang boses. Lalabas lang ako sandali, Macario. Susubukan ko lang pumunta sa bahay ng lumang kaibigan. Baka sakaling may makatulong na magpahiram ng pera para may magastos tayo ngayong buwan. Ubus na ang perang binigay mo kahapon dahil ginamit ko pambili sa handa ni Mama para sa paluwagan niya. Nang marinig ang salitang hiram, mabilis na tiniklop ni Macario ang kanyang dyaryo ng malakas. Tumitig siya kay Luwalhati gamit ang matalim na mga mata na puno ng pagbabanta. Ang kanyang gwapong mukha ay naging mabagsik dahil sa pakiramdam ng kahihiyan. Makinig ka, Luwalhati, wag mo akong ipahiya, sigaw ni Macario habang tumayo at lumapit sa kanyang asawa. Ang kanyang hintuturo ay direktang nakaturo sa harap ng ilong ni Luwalhati.
Subukan mo lang lumapit sa mga kaibigan ko sa opisina o sa mga kasosyo ko para mamalimos. Wag na wag mong gagamitin ang pangalan ko. Kapag nagtanong sila, sabihin mong personal na issue mo iyon. Ayaw kong masira ang karera ko na patuloy sa pagtaas dahil lang sa asawa kong pulubi. Mula sa kusina, sumulpot si Senyora Zenaida dala ang isang lalagyan ng chicharon. Abala sa pagnguya ang kanyang bibig. Subalit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay luwalhati na nanglalait. Totoo ang sinabi ng asawa mo. Huwag na huwag kang magpaawa sa labas gamit ang aming pangalan. Kung gusto mong mamalimos, pumunta ka sa pamilya ng manloloko mong tatay. Huwag mong idamay si Macario. Tandaan mo, malawak ang koneksyon ni Valerie. Kapag umabot sa kanya na nanghihingi ka ng pera at ipinapahiya mo si Macario, hinding-hindi kita patatawarin. Yumuko si luwalhati. Pilit itinatago ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Opo Macario ma. Naintindihan ko, hindi ko po gagamitin ang pangalan ninyo. Aalis na muna ako. Bago pa may sumagot, nagmamadaling lumabas si luwalhati ng bahay. Ang init ng araw na sumusunog sa kanyang balat ay hindi maikukumpara sa init ng kanyang puso matapos marinig ang mga salita mula sa kanyang asawa na dapat sana'y tagapagtanggol niya. Ngunit, mas naging matapang ang bawat hakbang ni luwalhati paglabas niya ng subdivision. Naglakad siya ng malayo hanggang sa marating ang isang convenience store sa pangunahing kalsada. Sa isang medyo tagong parking lot sa tabi ng gusali ng convenience store, isang marangyang itim na SUV na may maitim na tint sa bintana ang naghihintay. Hindi iyon sasakyan ng sikat na TNVS app, kundi isang espesyal na sasakyan ng mga opisyal ng Madrigal Holdings na hindi madaling matukoy. Kumatok si luwalhati ng 2 beses sa bintana sa likod. Automatikong bumukas ang pinto. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay sinalubong ang kanyang mukha, ibang-iba sa maalikabok na kalsada sa labas. Sa loob, maayos na nakaupo si Ginoong Manolo, suot ang isang formal na suit. May dala siyang laptop at isang nakapatong na pulang folder. Magandang hapon po, Madam Luwalhati. Bati ni Ginoong Manolo ng may paggalang, bahagyang yumuko kahit nakaupo. Pasok po kayo. Pumasok si luwalhati at isinara ang pinto. Biglang nagbago ang kanyang postura. Ang kanyang balikat na nakayuko kanina ay tuwid na tuwid ngayon. Ang mga malungkot na mata niya ay napalitan ng matalim at awtoritatibong paningin. Kumusta ang mga pagbabago, Ginoo? Direktang tanong ni luwalhati, ang boses ay seryoso at makapangyarihan. Inabot ni Ginoong Manolo ang isang tablet. Ayon sa inyong utos, ang proseso ng pagbili sa mga shares ng Perlas Prime Development sa pamamagitan ng ating shell company ay umabot na ng 95%. Kailangan na lamang ang iyong formal na pirma sa dokumentong ito upang legal na makumpleto ang buong pag-takeover. Kapag pumirma ka na, formal na ikaw na ang nag-iisang may-ari ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Macario. Kinuha ni luwalhati ang mamahaling ballpen na iniabot ni Ginoong Manolo. Tinitigan niya ang dokumento sandali. Nakasulat doon ng malinaw ang halaga ng transaksyon. Isang numero na hinding-hindi maiisip ni Macario at Senyora Zenaida sa buong buhay nila. Gamit ang mabilis at matatag na galaw, pumirma si luwalhati. Tapos na. Kailan ang opisyal na anunsyo? Tanong ni luwalhati. Ilalabas natin ang balita saktong araw ng General Shareholders Meeting sa susunod na linggo, madam. Pero may isa pa akong impormasyon na baka maging interesado kayo, sabi ni Ginoong Manolo, habang binubuksan ang isa pang pulang folder. Ano iyon? Nakita ng ating audit team na may kahina-hinalang pondo na pumapasok sa marketing division na pinamumunuan ni Macario. May markup na 5 milyong piso para sa promotional budget noong nakaraang buwan. Naitransfer ang pondo sa ikatlong partido, nakapangalan kay Valerie. Nanliit ang mga mata ni luwalhati at tumigas ang kanyang panga. Kaya pala ang pera na ginamit niya para ibili ng mamahaling relo at libre ang mama niya ay perang galing sa korupsyon at ibinigay niya kay Valerie upang palabasin na malinis ang pera. Tama po, madam. Hawak na natin ang mga ebidensya. Kung gusto ninyo, pwede nating idirekta agad sa pulisya ngayon bilang reklamong pandarambong sa pondo ng kumpanya. Ngumiti si luwalhati ng malamig. Isang ngiting nakakakilabot. Huwag muna ngayon, Ginoo. Masyadong madali iyon. Itago mo ang ebidensya na iyan bilang alas ko. Hayaan mo siyang mag-feeling mataas. Hayaan mong isipin niya na si Valerie ang mayaman niyang Diyosa. Gusto kong makita ang mukha niya kapag napagtanto niya na ang babaeng ipinagmamalaki niya ay kasabwat pala sa ninakaw niyang pera. Maigsi lang ngunit puno ng laman ang pulong na iyon. Pagkatapos magplano ng mga susunod na hakbang, bumaba si luwalhati mula sa marangyang sasakyan.
Naglakad ulit siya pauwi dala ang kanyang luma at gusgusin na telang bag na para bang walang nangyari. Pag-uwi niya, dapit hapon na. Nakaupo si Macario sa garahe, naninigarilyo. Nang makita si Luwalhati na umuwing walang dala at may pagod na mukha, ngumisi siya ng may pang-aasar. Ano? May nakita ka bang pera? Ang liit ng bag mo ah. Wala siguro kahit isang gustong magpahiram sa'yo. Sino nga ba naman ang magtitiwala sa anak ng korap? Panunuya ni Macario habang binubuga ang usok ng sigarilyo kay Luwalhati. Tumigil si Luwalhati sa harap ng kanyang asawa. Tinitigan siya na may pagtinging mahirap basahin. Wala pa Macario. Nahihirapan din ang mga kaibigan ko ngayon. Walang silbi. Mura ni Macario. Pumasok ka na. Magpakulo ka ng mainit na tubig pangligo ni Mama. Huwag mo nang dagdagan ng sakit sa ulo ko pag nakikita ang mukha mo. Pumasok na si Luwalhati nang hindi nakikipagtalo. Sa puso niya, may ipinangako siya. Masiyahan ka sa sigarilyo at panlalait mo ngayong hapon, Macario. Dahil hindi magtatagal, ikaw na mismo ang magmamakaawa sa paanan ko para lang makahinga ng maluwag. Lumipas ang hapon na iyon sa bahay ng pamilya ni Macario na puno ng mga utos at panglalait. Subalit hindi nila alam, ang katulong na palagi nilang nilalait ay kakabili lamang ng kanilang kinabukasan gamit ang iisang pirma. Mas naging nakakatakot ang hapunan sa bahay na iyon kaysa dati. Ang lagitik ng kutsara sa plato lamang ang tanging naririnig na bumasag sa katahimikan bago marahas na inilapag ni Senyora Zenaida ang kanyang kutsara sa mesa. Tinitigan niya si Luwalhati na nagliligpit ng tirang buto ng manok sa plato ni Jervin nang may malalim na puot. Hanggang kailan tayo mabubuhay sa pagtitipid na ito, Macario? Tanong ni Senyora Zenaida ng pabigla. Ang boses ay matalim na tumutusok sa tenga. Natigilan si Macario sa huling subo niya. Hirap siyang lumunok. Ano ba ang ibig mong sabihin, Ma? Ginagawa ko na ang makakaya ko sa trabaho. Hindi sapat ang pagsisikap kung may linta sa bahay na sumisipsip sa swerte mo. Itinuro ni Senyora Zenaida si Luwalhati gamit ang kanyang nguso. Si Luwalhati, na nagliligpit ng mga maruruming plato, ay natahimik. Patuloy na gumagalaw ang kanyang mga kamay, kahit kumukulo na ang kanyang kalooban. Iniharap ni Senyora Zenaida ang upuan nito kay Macario. Seryoso ang kanyang mukha. Walang halong pagbibiro. Makinig ka ng mabuti, Macario. Kaninang tanghali. Tumawag sa akin si Valerie. Sabi niya, naghahanap ang papa niya ng kasosyo para sa isang bagong proyekto sa Palawan. Bilyon-bilyon ang halaga niyan, Macario. At sinabi ni Valerie na pwede kanyang irekomenda para maging in charge doon. Basta't, ibinitin ni Senyora Zenaida ang kanyang pangungusap upang mangakit ng kuryosidad mula kay Macario. Basta ano ma? Tanong ni Macario nang nasasabik. Ang bilyon-bilyong proyekto ay nangangahulugang malaking komisyon at iyan ang mabilisang paraan upang bumalik sa marangyang pamumuhay tulad noon. Basta't malinaw ang status mo, singit ni Jervin, na bigla ring nakiusisa habang naglalaro ng toothpick. Ang ibig sabihin ni Valerie, ayaw niyang sumama sa lalaking may asawa na. Kailangan niya ng kasiguraduhan. Kung nakadikit ka pa rin dito kay Luwalhati, sigurado akong lilipad ang proyekto na iyon sa ibang tao. Natahimik si Macario. Sumulyap siya ng mabilis kay Luwalhati. Ang kanyang asawa ay nakatayo na malapit sa lababo at nakatalikod sa kanila. Ang likod na dating palaging niyayakap niya ay mukha na ngayong mahina at kaawa-awa sa paningin niya. Wala na siyang anumang mapapala kay Luwalhati. Pero ma, kung makikipaghiwalay ako ngayon, ano na lang sasabihin ng mga tao sa opisina? Kakabangkarote pa lang ng biyenan ko, iiwanan ko agad. Baka sabihin nila wala akong kwentang asawa. Alanganing sabi ni Macario, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kanyang imahe. Natatakot siyang masira ang kanyang pangalan. Suminghal ng malakas si Senyora Zenaida. Tumayo siya mula sa upuan at nilapitan si Macario. Mahigpit na hinawakan ang magkabilang balikat ng anak. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Macario, hindi ka papakainin ng mga tao sa opisina. Hindi sila ang magbabayad ng hulugan mo sa kotse. Ang magliligtas sa atin ay pera. At ang pera ay nasa kay Valerie, hindi sa mahirap na babaeng ito. Itinuro muli ni Senyora Zenaida ang likod ni Luwalhati. Tignan mo siya. Ano ang maibibigay niya? Puro utang at kahihiyan. Nangako sa akin si Valerie, kung papakasalan mo siya, magbibigay siya ng puhunan para makapagbukas ng vulcanizing shop si Jervin. Ibibili pa niya ako ng pwesto para sa catering. Sasayangin mo ba ang magandang kinabukasan ko at ng kapatid mo dahil lang naaawa ka sa kanya? Ang mga salitang puhunan at pwesto ang tuluyang nagpabagsak sa depensa ni Macario. Inisip niya ang isang komportableng buhay
kasama si Valerie, bagong sasakyan, marangyang bakasyon, at mataas na posisyon. Kumpara kay luwalhati na naghahanda na lang ng pritong tuyo at may malungkot na mukha, naging napakalinaw ng kanyang pasya. Kaya gusto mong hiwalayan ko na si luwalhati at ipaanol na natin ito. Mahinang tanong ni Macario. Siguraduhin mo. Hindi lang gusto, kundi dapat mong gawin. Mariing tugon ni Senyora Zenaida. Binibigyan kita ng ultimatum. Piliin mo ako at ang magandang kinabukasan kay Valerie. O piliin ang babaeng iyan na nagdadala ng malas at mamuhay ng mahirap habang buhay. Kung siya ang pipiliin mo, ako mismo ang aalis sa bahay na ito. Ang banta na iyon ay ang alas ni Senyora Zenaida. Hindi kailanman kayang sumalungat ni Macario sa kanyang ina. Huminga siya ng malalim at naging kasing tigas ng bato ang kanyang pagtingin. Tinitigan niya ang likod ni luwalhati na nanatiling nakatayo ng tahimik sa kusina. Sige ma, aayusin ko ang mga papeles para sa annulment at paghihiwalay namin. Wika ni Macario, puno ng determinasyon. Prang, nahulog ang isang plato mula sa kamay ni luwalhati sa lababo. Hindi niya sinasadya itong ibagsak, sapagkat nanginig ng husto ang kanyang kamay nang marinig niya ang pasyang iyon. Naglakad papunta sa kusina si Macario at tumayo mismo sa likuran ni luwalhati. Narinig mo ba iyon, luwalhati? Walang emosyong wika ni Macario. Humarap si luwalhati. Ang kanyang mukha ay basa hindi dahil sa luha, kundi dahil sa tilansik ng tubig mula sa gripo. Tinitigan niya ang kanyang asawa ng may pagtinging mahirap intindihin, halong pagkabigo at kaluwagan. Hihiwalayan mo ako, Macario? Dahil lang sa pera? Mahinang tanong ni luwalhati. Huwag kang masyadong inosente, luwalhati. Kailangan ng pera para mabuhay, hindi lang pag-ibig, sagot ni Macario ng masungit. Pagod na akong maghirap. Pagod na akong tignan ang mukha mo na nagpapaalala sa akin ng kapalpakan ng tatay mo. Kaya humanda ka. Sa susunod na linggo magkakaroon ng family gathering. Formal ko nang idedeklara ang pagtatapos ng kasal natin sa harap ng lahat. Para malinaw ang estado natin. Sa harap ng lahat? Kailangan pa talagang gawing palabas? Panghahamon ni luwalhati. Abay kailangan, sigaw ni Senyora Zenaida mula sa mesa. Para malaman ng lahat na nakawala na ang anak ko mula sa pamilya ng manloloko. Iimbitahan pa namin ang buong pamilya para sa kaunting selebrasyon. Selebrasyon dahil napalayas na namin ang malas. Tumango si luwalhati, napakabagal na pagtango. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya lumuhod sa paanan ni Macario tulad ng inaasahan ni Senyora Zenaida. Ang kanyang pagiging kalmado ay medyo nakakainis para kay Macario. Ngunit winaksi niya ang pakiramdam na iyon. Kung iyan ang gusto ninyo, wika ni luwalhati. Sige, gawin ninyo ang makakapagpaligaya sa inyo. Imbitahin ninyo ang lahat, pati si Valerie, kung kailangan, para makita niya kung paano ninyo tratuhin ang isang taong wala ng kwenta. Siyempre darating si Valerie, siya ang VIP namin. Panunuya ni Jervin na napahalakhak pa. Ang desisyon ng gabing iyon ay pinal na. Inilatag na ang hatol. Pumasok si luwalhati sa isang maliit na guest room kung saan siya natutulog nitong nakaraang linggo dahil pinalayas na siya sa pangunahing kwarto. Umupo siya sa dulo ng manipis na kutson, inilabas ang kanyang cellphone. Isang mensahe ang ipinadala niya kay Ginoong Manolo. Gusto nila ng bukas na labanan. Idedeklara ni Macario ang paghihiwalay sa susunod na linggo sa harap ng kanyang buong pamilya. Siguraduhin mong nakahanda na ang formal na papel ko bilang CEO sa araw na iyon. At isang bagay pa, Ginoo, ihanda mo rin ang espesyal na regalo para kay Senyora Zenaida. Ang papeles para sa foreclosure ng bahay na ito galing sa bangko dahil lihim nang isinangla ni Macario ang titulo para sa isabong. Inilapag ni luwalhati ang kanyang telepono, isang manipis na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Ang susunod na linggo ay magiging huling entablado ng kanilang pagpapanggap at ito rin ang magiging koronasyon niya. Ang banta ni Senyora Zenaida ay magiging mitsa ng isang time bomb na inihanda na mismo ni luwalhati. Ang araw na pinakahihintay ni Senyora Zenaida ay sumapit din. Madaling araw pa lang, naging isang marangyang lugar ng party ang nasabing bahay. Ang mga ginto at pilak na lobo ay pinalamutian ng bawat sulok ng silid at ang red carpet ay inilatag mula sa gate hanggang sa mismong pintuan para sa karangalan at patunayan sa kanyang pamilya na kaya pa nilang mamuhay ng marangya kahit na naghirap ang biyenan ni Macario. Nilabas ni Senyora Zenaida ang huli niyang emergency funds para kumuha ng mamahaling catering service. Hindi niya gustong magluto si luwalhati sa araw na iyon. Gusto niyang magdusa ang kanyang manugang sa ibang paraan. Lumabas si luwalhati mula sa kanyang silid
Nasuot ang isang simpleng asul na damit na matagal na niyang gamit. Wala siyang suot na anumang alahas. Ang kanyang mukha ay nilagyan lamang ng kaunting polvo. Ngunit, ang kanyang pagkasimple ay lumikha ng kakaiba, ngunit nakakakalmang aura. Tila ba isa siyang tagapanood sa isang sirko, na handa nang mapanood ang huling palabas. Sa halip na biktima na nakatakdang pahirapan, paglakad niya patungong sala, sinalubong siya agad ni Senyora Zenaida nang may nakakairitang paningin. Ang ginang na iyon ay naka-full makeup, naka-modern Filipiniana na may sequins at nakaayos ang buhok pataas. Hoy! Saan ka pupunta bitbit ang mukhang probinsya ng damit na iyan? Pagbubunganga ni Senyora Zenaida habang nakapamaywang. Baka isipin ng mga bisita na nag-hire ako ng bagong katulong. Pumasok ka roon. Magpalit ka ng uniforme ng catering staff kung kailangan, para bumagay naman sa kalagayan mo. Tinitigan lamang ni Luwalhati ang kanyang biyenan. Ito na ang pinakamaayos na damit na meron ako ma. Ang mga mamahaling damit ko ay ipinabenta nyo na noong 1 linggo para ibili ng sigarilyo si Jervin. Suminghal ng malakas si Senyora Zenaida. Hindi na siya nakipagtalo dahil tumunog na ang doorbell. Sige na. Pero tandaan mo, huwag kang magkakamaling umupo sa main sofa o makihalo sa mga VIP na bisita. Ang lugar mo ay sa likod malapit sa kusina. Ang trabaho mo ngayon ay siguraduhin na ang mga baso ng bisita ay may laman at ang mga maduming plato ay mabilis mong alisin. Huwag kang gagawa ng kahit anong makakapagpahiya kay Macario sa harap ng mga tito at tita niya. Isa-isang dumating ang mga sasakyan ng pamilya ni Macario. Mabilis na napuno ang maliit na parking area. Bumaba sa kani-kanilang sasakyan ang mga kamag-anak ni Macario, mga titang mahilig sa chismis, at mga tito na mukhang mayayabang. Ang paligid ay kaagad na nagkagulo. Pagpasok pa lamang nila, naituon na ang kanilang tingin kay Luwalhati na nakatayo na parang estatwa malapit sa pintuan patungong kusina. Ang bulungan ng mga bisita ay nagsimulang umalingaw-ngaw na sinadyang lakasan upang marinig ni Luwalhati. Ah, asawa iyan ni Macario. Si Luwalhati, di ba? Bulong ni Tita Floring, ang kapatid ni Senyora Zenaida, nakilala sa sobrang talas na dila. Oo, siya iyan. Kawawa naman, no? Tignan mo ang suot niya. Ang dungis naman tignan. Dati nung mayaman pa ang tatay niya, ubod ng yabang niyan. Nakabag na milyones pero ngayon. Sus, parang gusgusin na lang. Sagot ng isang pinsan ni Macario bago tumawa ng mahina. Bakit pinatira pa rin ni Macario iyan sa bahay nila? Kung ako si Macario, pinatapon ko na iyan kahapon pa lang. Nakakasira lang ng aura sa bahay. Sang-ayon ng isa pa. Narinig ni Luwalhati ang lahat. Bawat salita, kasing talas ng labaha, unti-unting pumapatay sa natitira niyang dignidad. Subalit na natili siyang nakatayo, sinasagot ang kanilang mga titig ng manipis, maayos, ngunit malamig ng ngiti. Alam niya na magsisimula na ang totoong palabas. Nagkaroon ng mas malaking kaguluhan sa paligid nang tumigil ang isang puting sports car sa harap ng gate. Bumaba si Valerie ng napakaastig, para bang isang sikat na artista. Suot niya ang isang matingkad na pulang damit na nagpapakita ng kanyang katawan, kabilang ang sunglasses na nasa kanyang ulo. Dala niya ang maraming paper bags mula sa mga mamahaling brands. Hello po, Tita Zenaida, Macario. Bati ni Valerie na sinadyang gawing malambing ang kanyang boses. Tumakbo papalapit si Macario na kanina pang nag-entertain sa kanyang mga tito upang salubungin si Valerie. Ang kanyang mukha ay nagniningning na labis na kaiba noong tiningnan niya si Luwalhati kaninang umaga. Valerie, andyan ka na pala. Naku, napakaganda mo naman ngayon. Puri ni Macario nang walang halong hiya habang inaalalayan si Valerie pagpasok ng bahay sa harap ng lahat. Kabilang na ang mismong asawa nito na si Luwalhati. Pinagkaguluhan ng pamilya ni Macario si Valerie. Nag-agawan silang magmano at bumati sa kanya. Para bang isang anghel na bumaba mula sa langit upang sagipin sila. Naku, siya na pala ang bagong kasintahan ni Macario. Ang ganda, sikat at bango. Ibang-iba sa isang naroon sa sulok. Malakas na parinig ni Tita Floring habang sinusulyapan si Luwalhati. Ngumiti si Valerie ng peke, kunwaring nahihiya. Nako tita, hindi po, kaibigan lang po. Ay nga pala, may dala po akong kaunting pasalubong para sa mga tito at tita rito. May mga telang pinya at may mga relo rin. Kasunod nito ang sabay-sabay na kagalakan na umalingaw-ngaw sa buong sala. Naging abala sila sa pagbukas ng mga regalo, labis na pumupuri kay Valerie. Samantala, lumapit si Jervin kay Luwalhati na bitbit ang walang laman na baso ng orange juice. Hoy, Luwalhati! Anong ginagawa mo? Nakatanga ka na naman dyan na parang estatwa.
Oh, asikasuhin mo ito, uminom na ako. At dalhan mo rin ng malamig na inumin si Valerie. Bilisan mo, baka uminit pa ang ulo ko. Magaspang na utos ni Jervin, habang itinutok ang baso sa dibdib ni Lualhati. Kinuha ni Lualhati ang baso. Marahan siyang naglakad patungong lamesa, nagsalin ng juice, at dinala iyon kay Valerie, na kasalukuyang nakaupo na parang reyna sa gitnang upuan, at pinalilibutan ni Macario at Senyora Zenaida. Heto po ang inumin mo, Valerie. Patag na wika ni Lualhati. Ibinaba ang baso sa lamesa. Tinignan ni Valerie si Lualhati gamit ang mga matang ng iinsulto. Abay salamat Lualhati. Pasensya na kung inabala pa kita ha. Dapat kasi nakaupo ka na rin doon. Baka maging mahirap para sa buntis. Ay nakalimutan ko. Hindi ka nga pala nabubuntis no? Siguro baog ka? O kaya dahil na rin sa sobrang stress dahil sa baon na utang ng tatay mo? Humalakhak ng malakas ang lahat sa kwarto. Ang pinakamalakas na tawa ay mula kay Senyora Zenaida habang pinapalo pa ang hita ni Valerie. Hahaha, may mga biro ka pa naman Valerie. Pero totoo naman, buti na lang wala pang anak si Macario sa kanya. Kung nagkataon man, nako, hindi ko ma-imagine na magkaroon ng apo sa dugo ng isang manloloko. Napangiti si Macario kahit na may bahagyang pag-aalinlangan sa mukha nang nakita niyang ipinahahiya ng ganon ang kanyang asawa. Subalit ang kanyang kayabangan at pagnanasa para sa kayamanan ni Valerie ay nangibabaw. Tama na iyan, Lualhati. Bumalik ka na sa likod. Huwag mo nang sirain ang paningin dito. Tumango si Lualhati. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Tumalikod siya at marahang naglakad pabalik sa sulok ng silid malapit sa kusina. Doon, nakatayo siya sa dilim. Tahimik na minamasdan ang mukha ng mga sakim na ipinagdiriwang ang sakit na kanyang naramdaman. Hinaplos niya ang kanyang bulsa. Naramdaman niyang nag-vibrate ang kaniyang cellphone. Isang mensahe mula kay Ginoong Manolo ang pumasok. Handa na po ang lahat ng team. Hinihintay ko na lang ang go signal mo para pumasok, madam. Hindi sumagot si Lualhati. Tinignan niya lamang ang orasan. Konti pa. Hayaan ko muna silang tumawa ng 5 minuto. Hayaan silang isipin na nanalo sila. Dahil habang mas lalo silang umaangat sa himpapawid sa kanilang kayabangan, mas dudurog sa kanilang mga buto sa kanilang pagbagsak. Sa pagkakataong iyon, tumayo si Senyora Zenaida at pinatunog ang kanyang baso gamit ang kutsara para kunin ang atensyon ng lahat. Ang sala ay naging tahimik. Magandang araw sa inyong lahat. Malakas at masayang wika ni Senyora Zenaida. Salamat sa inyong pagpunta. Ang araw na ito ay naging lubos na espesyal para sa aming pamilya. Magkakaroon tayo ng isang napakahalagang pag-anunsyo na ibibigay mismo ng ipinagmamalaking anak ko na si Macario. Ito ay isang pag-anunsyo na magtatanggal sa malas sa bahay na ito at magbubukas sa amin sa isang mas magandang kinabukasan. Naituon ang lahat ng paningin kay Macario na unti-unting nakatayo ngayon. Inayos ang kaniyang suit at nagpakita ng seryosong mukha. Sumulyap siya kay Valerie na nagbigay ng palihim na senyales. At pagkatapos ay tumingin siya ng malamig kay Lualhati sa sulok ng kwarto. Huminga ng malalim si Lualhati. Ito na ang araw kung saan magkakaroon ng rurok ang nakakahiyang dula na ito. Bumuntong hininga si Macario para linawin ang kaniyang lalamunan na bigla ang natuyo. Pinagmasdan niya ang paligid, tumitingin sa mga mukha ng kaniyang pamilya na sabik sa kung anumang sasabihin niya. Sa kaniyang gilid, nakatingin si Senyora Zenaida na puno ng pag-asa. Samantalang patuloy naman sa pagngiti si Valerie para iparamdam ang kaniyang suporta at inayos ang buhok upang maging mukhang kagalang-galang. Magandang araw sa ating lahat, panimula ni Macario sa isang formal at mabagal na boses. Gusto kong pasalamatan si Tito, Tita, at lahat ng kamag-anak ko na dumating ngayon. Tulad ng sabi ni Mama, ang araw na ito ay napakahalaga para sa aking kinabukasan at ng ating pamilya. Huminga ulit siya ng malalim at ang kaniyang mga mata ay dumiretso kay Lualhati na nag-iisa sa sulok ng silid, malapit sa kusina. Wala nang bahid ng pagmamahal o anumang kabaitan ang paningin ni Macario. Naroroon na lamang ang kapaguran at determinasyong tanggalin na ang pasanin sa buhay. Nitong mga nagdaang taon, nagsumikap akong maging magaling na asawa. Nagtrabaho ako ng husto para mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya. Subalit, nagbigay ng dramatiko ngunit formal na pahinga si Macario. May hangganan din ang pasensya. Hindi ko na pwedeng patuloy na dalhin ng mag-isa ang pasaning ito. Higit pa'y pasan ko ang mga utang at pagkasira ng dangal na hindi ko naman kasalanan. Nagkaroon ng mas marami pang bulungan ang mga tao, subalit puno na ito ng pagsuporta. Dahil dito, nakaramdam ng lakas ng loob si Macario.
Humakbang siya palapit sa gitna ng kwarto na parang naging sentro siya ng kwento. Lualhati, malakas na tawag ni Macario. Siguro ay masakit pakinggan ito, subalit kailangan maging totoo. Ang kumpanyang pinapasukan ko ay umaangat na at mas kailangan ko ng asawa na susuporta sa akin at hindi pa bigat na hihilahin ako sa lusak ng pagkabangkarote. Nawasak na ang iyong pamilya at ayokong sirain ang kinabukasan ko dahil sa iyo. Itinaas ni Lualhati ang kanyang mukha at tumitig siya mismo sa asawa. Walang bumagsak na luha, bagamat nagngangalit ang damdamin, nairita pa lalo si Macario. Sa tingin niya, wala man lang kamalay-malay si Lualhati sa malaking pagpapasya sa harapan ng lahat. Kaya naman sa harap ni Mama, ng mga tito, tita, at maging kay Valerie, itinuro ni Macario si Valerie na patuloy sa pagngiti ng panalo. Gusto kong sabihin na tapos na tayo. Naging napakatahimik ng silid at umalingaw-ngaw lang ang tunog ng aircon. Umusbong muli ang mabilis na tibok ng puso ni Lualhati, pero handa na siya. Lualhati, tinatapos ko na ang kasal natin ngayon din sa harap ng lahat. Idedemanda ko ng annulment ito, at simula sa gabing ito, wala ka ng puwang sa buhay ko. Wala na tayong ugnayan bilang mag-asawa. Mag-impake ka na ng iyong mga gamit at bumalik ka na sa nabangkarote mong magulang. Lumayas ka na rito. Ang mga salitang ito ay matinding bumagsak, sumira sa banal na ugnayan sa kasal na isinumpa nila sa harap ng may kapal noon, annulment at pagpapalayas. Hindi na maaaring bawiin pa. Nakahinga na ng maluwag si Macario na parang naitapon na niya ang basurang matagal na niyang bitbit. Bumalik muna sandali sa katahimikan bago nabasag ito sa pamamagitan ng malakas na pagtawa. Ha ha ha! Pumalakpak si Senyora Zenaida na sadyang inabala palalo ang kaniyang pagngiti at pamumula sa labis na kagalakan. Tumayo siya at niyakap ang kaniyang anak. Pagkatapos ay niyakap din si Valerie. Tama ang pasya mo, Macario. Tama iyan. Sigaw ni Senyora Zenaida na nilakasan palalo ang boses upang marinig ito ng tuluyan ni Lualhati. Hindi ba nila alam na sila ay naging bangkarote na at hindi natin sila ka-level? At higit sa lahat, matataas ang ranggo ng aking anak sa kumpanya at may asawa na bangkarote? Hinding-hindi ako papayag. Tama iyon, tita, sabi ni Jervin na kasalukuyang ngumunguya ng cassava cake sa bunganga. Ngayon malinis na rin ang bahay na ito sa malaking pabigat na iyan at wala na tayong kinakatakutan pang may uutangin ang kaniyang tatay sa pamilyang ito. Lahat sa paligid ay nagtawanan at nagpalakpakan din, para bang may napanalunan sa kanilang pinakapaboritong manlalaro at paboritong panalo. Sigaw pa ng isa, "Mabuhay Macario, mabuhay Valerie, nababagay talaga kayo para sa isa't isa." Lumapit palalo si Valerie sa kanyang kinaroroonan at lumakad palapit kay Lualhati. Humalukip-kip ito. "Pakinggan mo ng mabuti, Lualhati. Hihiwalayan ka na ni Macario at idedemanda ng annulment, kaya naman malaman mo na rin na huwag ka nang lumapit ulit. Huwag kang umiyak na gusto mo nang makipagbalikan. Karapat dapat kay Macario ang mas maayos sa iyo, kaysa sa kung anong meron sa iyo na mas pabigat," sabi niya sabay ngiti ng pagkasiguradong siya na. Nanatiling hindi kumibo si Lualhati at inilihis ang tingin papunta kina Macario at Senyora Zenaida na pareho pang nasa gitna at tumatawa pa rin. Subalit imbes na masaktan siya sa kanyang mga narinig, sa nakalipas na mga linggo ay naging maluwag pa siya sa nararamdaman. Isang malamig at payapang pagkilos ang ginawa niya. Ang pagpapalayas sa kaniya at balak na pagpaanul ay naging malaking sagot upang tanggalin na ng tuluyan ang posas sa kaniya. "Salamat, Macario." Mahinahong wika ni Lualhati ngunit malinaw para pakinggan nilang lahat habang dahan-dahang humuhupa ang tawanan nila. Marami ang naguluhan dahil sa hindi siya sumigaw o umiyak man lang. "Salamat at malaya na ako." Dagdag pa niya at may malaking ngiti pa sa likuran. Subalit, ang pagdedemandang iyon ang magiging daan na rin sa katarungan at legalidad natin at pinatutunayan ko sa iyo na wala na akong sagutin sa iyo. Mabuti kung magising ka sa katotohanan. "Kunin mo na ang iyong mga lumang damit," sigaw ni Senyora Zenaida na kumukumpas at parang pumatay lang ng lamok sa daanan. Tumungo si Lualhati sa nakasabit na orasan sa dingding, saktong 2:00. Tama si Ginoong Manolo. At sa bawat pagbuka ng salita mula kay Senyora Zenaida, maya-maya pa'y may tunog na parang, "Ting!" ang dumating mula sa ibabang bulsa ng pantalon ni Macario. Isang importanteng email notification. Nasundan pa ito ng isa pang tunog ni Jervin, ganoon din kay Valerie. Para itong isang malaking banda ng musika. Nakakunot noo si Macario habang patuloy niyang kinukuha ang kaniyang cellphone. Sandali lang,
But may notification sa opisina kahit linggo ngayon, paniguradong para siguro sa proyektong ididirekta sa akin. At nakita pa rin ang ngiti sa kanyang mga labi na nakuha niyang ipagmalaki sa sarili. Binasa niya ang unang mail na nakalagay. Importanteng mensahe, pag-angkin ng kumpanya at restructuration. Babasahin niya ito. Napalitan ng pagkatuyo sa labi, pilit niyang pinahabaan ang kaniyang pag-unawa bago tuluyang nawalan ng sigla sa katawan. Nanghina siya hanggang nanginig. Hindi ito maari, bumulong si Macario. Sumingit si Jervin, kuya ano ba talaga, ang laki ba? Pero nang nabasa niya rin ito, nanlaki ang mga mata. Pambihira, sinho daw ba? Dahan-dahan nang kumilos si Luwalhati, ibinulsa niya ito gamit ang kanyang magandang itim at gintong card na VVP. Para lamang ito sa posisyon na sadyang ipinamahagi para sa may pinakamataas na katungkulan. Ang paghakbang niya'y malakas. Macario, bakit hindi mo sinagot Luwalhati? May kakaibang autoridad na ngayon sa boses niya kay Sarati. Basahin mo? Kailangan ko pa bang basahin? Nakuha ng kaniyang pamilya ang pananahimik, kaya naman nakataas palalo siya, at hindi nagalinlangan magbigay linaw. Ngumiti si Luwalhati, hindi ang simpleng ngiti subalit ito'y isa ng parang totoong reyna sa pinakamataas. Basahin mo ang pinakahuli. Huling pangalan ng asawa mo, ngalan ng CEO ng bagong magiging trabaho niyo ngayon, at kanina lamang, basahin ito ng malakas. Bumaling pa ang lahat at naroon nakita si Luwalhati. Pangalan na hindi nila akalaing andun sa posisyon. At siyang nagbasa na siya pala, CEO at nag-iisang may-ari ng Perlas Prime Development, Luwalhati Madrigal. Bumagsak ang cellphone na basag ngunit labis-labis naman ang sakit nito na tuluyang gumuho sa katauhan. Bumigay rin sa ngiti si Senyora Zenaida bago naging walang halagang asawa. Naging pagdiriwang para sa hustisya ang pangyayari. Nanahimik na ng tuluyan ang kabuuan ng sala. Tinignan silang lahat. Sa kanina'y sumbat at pangingibabaw, ngayon naging puno ng takot. Napaluha ang pamilya, nanginginig na sa pagtatanggol. Naglakad palabas si Luwalhati hanggang tumayo at sumulyap ng harapan kay Macario. Bakit? Nagulat kang makita ang nagugulat na asawa mo roon? Paghamon niya sa matulis na sinabi. Panaginip ito. Totoo ba ito? Siguradong nanloloko kayo. Sinisira mo lang ako dahil binangga mo ang system. Nanginig at nagsimula ng matakot sa hindi napaniwala ang sagot. Hindi iyan totoo. Hinding-hindi mapapaniwalaan iyan. Hindi ba nga nabangkarote na siya at nanloloko? Paangil na sagot ni Senyora Zenaida na nagsusumamo ng umusog palapit kay Luwalhati. Muling umimik ng paasar si Luwalhati sabay labas at diniyalang numero. Isang hudyat ng mabilis na pagdating ang pagbubukas na nagdulot ng malakas. Dumating si Ginoong Manolo na sinusundan ng mga pulis. Magandang tanghali, madam. Ibinigay kay Luwalhati ang pulang folder, ang mga katibayan ng Securities and Exchange Commission, SEC, notarisasyon ng shares at opisyal na sinelyuhan na kinukumpleto ng Madrigal Holdings ang mga operasyon tungo sa 100% bilang nagmamay-ari. Isang pagpapatunay. Ang pinagtutunan pa. Isang matamis na pekeng pag-aakala sa pagkalugmok ko ay inuugnay rin bilang pansamantalang paglusong ko mula sa pekeng kaaway. Subalit dito mas malinaw, kung tatanungin kung ano ang nangyari kanina, may nahuli rin sa mga trader at ikaw Macario ang tinutukoy ni Luwalhati. Ang totoo, hindi ka naging totoong may tiwala Macario. Ngunit higit sa lahat, nagpapasalamat ako at hindi iyon tinago ko sa sarili dahil mas mahalaga. Binalikan niya lahat ng may galit na bumabakas. Umiling muna ng bahagya na bumabakas ang pinakamasakit na nangyari. Tahimik si Valerie sa likuran, ngunit agad siyang hinarang at hindi pinalagpas ng guwardiya. Babanggitin ko ngayon. Pakibigay ng mga detalye ng pondo tungkol sa promotion mo, Valerie. Tumango si Ginoong Manolo. Ang ibig sabihin mula rito, 5 milyon ay pumasok tungo sa marketing division para mark up at isa pa ang pinakamatinding kasong kinaharap mo, Macario mula pa noon, na nagsasabi na umabot sa 10 milyong piso para sa account ni Valerie, na pambayad pa bilang isang pandarambong sa loob. Natataranta si Senyora Zenaida. Totoo ito Valerie, totoo ang mga iyan. Patawad po tita hindi ko inaasahan, utal-utal at sumingit ang pamangkin nito. Huli ka na sa pandarambong. Idinikit din rito ang mga ginamit kong relo, kasama ang lahat para ibili ka gamit ang pera ng kumpanya. Sabi pa ni Luwalhati habang pinapatingin ang huling kagamitan. Pero ito pa Valerie, napakalaki ng hinanakit ni Luwalhati hanggang binigyan nito ng isang mahigpit na pagsabing, ako ang biktima, Macario. Hindi ako pwedeng magsisi hanggang pinigilan ko. Patawad.
Binalaan ako. Nagmakaawa siya sabay himbing na umaapaw hanggang binitiwan niya lahat. Tinignan ni Luwalhati hanggang binabawi sana subalit dahil inangkin pa itong maghihiwalay sa kanila. Binura ng talim ng batas. Bawal mong hawakan ang mga ginamit. Sinabi ni Luwalhati pa kay Senyora Zenaida. Alalahanin na lahat na at tandaan kung ano ngayon ang sinabi mo kanina. Ginawad ito mula sa nakataas pa mismo ni Ginoong Manolo ang isang red envelope. Senyora Zenaida, narito na ang utos na nilathala na nilalarawan sa kaso mula pa noon upang bigyan pansin sa bahay na isinangla mula nang nabaon si Jervin sa utang niya sa isabong na aabot rin at nilapat ang pagpapalaya dito at bahay ngayon na binitawan ng bangko ay kinumpiska simula ngayon. Natakot ng husto, umiyak at namatayan ni Jervin dahil hindi kinakaya at nakipagtalikod ngunit binunggo siya. Walang magagawa. Bahay iyan. Pakiusap niya pa. Wala kang karapatan rito lalo na at hindi ka rin empleyado mula pagtanggal sa inyo dahil lumayas na kayo rito sa bahay ng walang pag-aalinlangan ngayon. Walang dadalhing gamit sa loob ng isang oras. Sumigaw ang pulisya sabay kumuha para hatakin at damputin si Macario. Kasama ni Valerie hanggang si Jervin ay naramdaman ng patapon bago ipinalayas si Senyora Zenaida mula sa guwardiya. Tuluyan silang hindi nakalipad, bagkus ibinaba na rin sa kanilang pagkukulang at iniwan kasama ng mabilis na pagbagsak habang kinukuha ni Luwalhati ang mas payapang araw bago pumasok sa VIP na sasakyan at natapos ng mapanlinlang na mga buwan tungo sa tagumpay at nakatayo na muli bilang Reyna. Isang buwan mula rito, sa mataas na skyscraper na gusali ng Makati para sa opisina na Perlas Prime Development, tahimik na ngayon na nakabihis na blazer na kulay abong charcoal. May ngiti at mas maayos at marangya. Kumatok si Ginoong Manolo. Good morning, Madam Luwalhati. Handa na po ang meeting, pero nakuha ko ang hatol ng mga korte ngayon sa panig. Inilatag ng husgado ng hukom. 5 taon na parusa para kay Macario ukol sa pang-aabuso at 3 taon laban kay Valerie sa pera ng paglilihim at sabwat sa krimen ng pera. Pumatak ang isang bahagya niyang pag-alala, ngunit ipinapanatili para magkaroon ng katarungan. Sa likod ng mga ito, ano na nangyari ngayon? Pinatungkol sa mga nakalipas na buhay nila Senyora Zenaida. Naging tagabenta ng banana queue sa Balintawak, habang hirap sa maduming squatter. Si Jervin naging illegal na parking boy na may pilay, dahil pinagbubugbog sa utang ng debt collector. Nabanggit rin ng ina na pinagsisihan mula sa dating mabango at maayos kasama si Luwalhati bago na ipinangako ang pang-aaway subalit ito ay walang nagawa kundi iwan na lang dahil sariling asawa niyang ibinigay ang pera mula rito at walang paglaya na ngayon binitawan na tuluyan. Sa kanyang telepono, hindi na nito binigyan pansin si Macario sa kanyang tawag, Blinok, isang direktang utos mula kay Ginoong Manolo, Ginoo. Hindi ko papipiliin dumaan sa ibaba ng Balintawak o anumang masikip. Dumaan sa Skyway. Hindi ako kailangang lumingon ulit dahil nasa harapan ko na ang tahimik na daan. Wala nang anumang bakas dahil si Luwalhati Madrigal, pinili niya rin na iwaksi para manumbalik ang sarili. Aral, ang posisyon at pera ay walang saysay na panadalian lang. Walang hanggan ito at hindi hinuhusgahan ito ng kayabangan. Dahil ang hustisya at karma ay umiikot at tanging matibay, buo, mabait na kalooban ay laging umaangat habang mapanglaw naman na pagyuko ang kakaharapin ng mga nanloloko na may pagsisising walang balikan. Pahalagahan ang sinseridad, higit pa sa material.